May problema ka ba sa anak mo? Sumasakit na ba ang ulo mo? Dahil sobrang pasaway ng anak mo. Nawawala na ang boses mo sa kakasigaw dahil hindi nakikinig sa inyo. At napakatigas ng ulo ni hindi mo mautusan, irresponsableng anak. Ay nako, tama yung desisyon mo na pindutin ang video na ito kasi yung video ito ay para sa iyo. Hi guys! Welcome back to my channel. Thank you so much sa 28 subscriber. Yes, thank you so much sa support and for your love. Marami palang nagmamahal sa akin. Thank you so much everyone. And sa hindi pa po nakapag-subscribe, please like and subscribe my channel at saka pwede niyo ring i-hit yung notification bell para kung gusto niyo updated kayo sa mga videos na ipapalabas ko. Thank you so much once again. Okay. Sasabihin ko sa inyo para malaman ninyo how to raise a responsible child. Marami kasing nagtatanong sa akin kung paano ko pinalaki yung anak namin. Paano namin pinalaki? Bakit siya ganyan? Kasi, yung by the grace of God, yung pagpapalaki namin sa kanya, nakikita na ng mga taong sa paligid namin. Yung pagiging responsableng anak niya, responsable, hindi lang sa sarili niya, sa ibang tao. Ngayon, magbibigay ako sa inyo ng 7 tips. 7 tips. Paano namin pinalaki yung anak namin. Number one is seek God's wisdom. Siyempre, magdasal tayo. Hihingi tayo ng guidance sa Panginoon na paano natin palagi nating anak. Ano ba yung tamang disiplina ang ibibigay natin sa Kanya. In God's way, siyempre, yung pagdisiplina natin sa Kanya. At saka, ituro natin yung salita ng Diyos para lumaki siyang may takot sa Diyos. Kasi pag may takot yung anak mo sa Diyos, is everything, tawag nito, mag-follow na yun yung magiging mabait siya, magiging responsable and everything. Gusto mo sa isang anak mo, magiging anak mo. Yun ang number 1. Kailangan humingi tayo ng wisdom, ng guidance sa Panginoon para i-guide niya tayo kung paano natin palakin yung anak natin. Sa paraan na gusto ng Diyos na paano natin palakihin yung anak natin na lumaki siya na responsable. And number 2 is connection. Dapat yung mga magulang at saka anak meron silang connection. Di ba sa yung connection natin, yung napakahalaga, yung nagpapa-breastfeed tayo sa ating anak. Kasi nga, yung connection ng anak natin is nandun kahit anong natin sa kanya, kahit malayo man tayo, yung connection niya, nandoon pa rin. At saka yung pag-breastfeed natin sa kanya, nararamdaman niya yung pagmamahal natin sa kanya. Yun yung connection ng mother and child. Sa magulang, both the father and the mother, yung connection na yung connection na yung yung kailangan meron kayong yung nakakonect palagi kayo, yung mararamdaman ng anak nyo na lagi kang nandyan para sa kanila. Yung kung sa diba? Yung hindi itong video na to hindi ko ma-upload kung walang connection sa internet. Yun din. Kasi yung anak kasi natin, parang para sa akin, nahihirapan sila yung gawin yung mga dapat nilang gawin or ma-achieve yung mga gusto nilang gawin at magiging
maayos sila or magiging responsable silang tao kung wala tayo, yung wala tayong connection sa Kanya. So, wala tayong nag-guide sa Kanya. Yun, dapat yung tayo, mga magulang, meron tayong connection sa ating anak. Yung feel talaga ng anak natin na nandyan tayo para sa kanya. In good times and in bad times. Okay? And number three is discipline with love. Yung pagdidisiplina ng anak, napaka-importante. It's biblical. Kailangan mo talagang i-discipline yung anak mo. Nasa Proverbs na nakalagay, train up a child in a way he should go. When he is old, he will not depart from it. Yun. Tsaka marami ding mga verses sa Bible na nagsasabi na kailangan natin disiplinahan yung anak natin para lumaki siyang magiging maayos ay hindi siya mapasama. Ngayon, ang sabi, marami ding nagsasabi na yung pagdisiplina, iba kayong mga klase ng pagdisiplina natin sa anak natin, pero sa amin yung anak namin is yung asyang as siguro asyang as 2 years old, inumpisahan ko ng idisiplina. Kasi sa amin kasi mag-asawa, ako yung parang ako yung disciplinarian kasi nga ako yung laging nasa bahay, ako yung hands-on sa anak namin. Yung asawa ko hindi naman palaging nandyan. Syempre napag-usapan din namin na mahirap din kung siya yung talagang magdidisiplina kasi nga baka malayo yung loob ng anak. Syempre hindi naman palagi nandoon siya. Baka malayo yung ng anak namin, loob ng anak namin sa kanya. Kaya ako yung laging nagdidisiplina kasi ako naman lagi ang kanyang kasama sa bahay. Pero may mga time din nagdidisiplina siya. Sa pagdidisiplina din ng anak, dapat yon, discipline with love. Dapat yung sobrang yung parang bakal yung pagdisiplina sa kanya. Yung maintindihan niya na kaya mo ginagawa yon, kaya mo siya dinidisiplina kasi mahal mo yung anak mo o mahal niyo yung anak ninyo. At saka sa pagdisiplina din, pag-usapan yung mag-asawa. Dapat kung isa yung nagdidisiplina, yung kunyari may nagawang mali yung anak niyo, tapos dinisiplina ng tatay. Kailangan yung nanay wag kang yung umawat or ka din na kasi minsan kasi yung mga ganyan, yung mga senaryo na ganyan, kunyari yung anak mo may nagawang mali tapos kinakampihan ng isa, tapos pinanan ng isa tapos kinampihan ng isa, ngayon yung anak mo malilito nila, hindi nila maintindihan na tama ba yung ginagawa nila o mali. Kasi hindi nila ma-point out kung ano yung mali nila. Hindi nila maintindihan kasi okay sa isa, sa asawa mo, sa father, okay, sa mother, hindi. Hindi pwedeng ganun. Dapat parehas kayo. Ngayon, kung mayroong nagawang kasalanan yung anak ninyo, hindi rin pwede na kayong dalawa yung pagalitan nyo pareho. Kasi nga, naranasan din namin. Medyo hindi siya maganda. Hindi siya maganda na parehas kayong magalit sa anak ninyo kasi parang feeling ng anak nyo wala na siyang parang pinagtulungan. Yung hindi ganon. Hindi pala pwede yung ganon. Kasi nga, pag hindi naman natin alam yon kasi nga, pag first time parent ka, parang lahat bago sa iyo, kaya parang nag-experiment ka din kung pag ginawa mo to parang iba yung nagiging result, kaya huwag mo lang gawin. At saka kailangan yung pagdisiplina din sa akin kasi, sa amin kasi ako as young as 2 years old dinisiplina ko na talaga yung anak ko. Kasi nga, yung mga bata ngayon, high-tech na talaga yung utak ng mga yan. Hindi pwedeng sabi mo, bata pa yan. 2 years old, 3 years old, 4 years old, 5 years old, bata pa yan. Hindi yan pwedeng disiplinahin kasi nga, bata pa, hindi maintindihan. Ay, naku, maintindihan niya ng anak ninyo. Kasi, ang bata ngayon, cellphone nga mas marunong pa sa atin sa computer Di ba? Mas 1 year old, alam na kung ano ang gagawin. Ang gagawin kasi dapat, yung idaan yung hindi mo papaluin agad yung mga ganun, kausapin mo yung anak mo kasi nakikinig naman yung bata kasi nga na-experience ko din sa anak ko, 2 years old pa lang siya. Pag may nagawa siyang mali, talagang
sinasaway ko kaagad, sinabihan ko siya na hindi tama yon, nakasalanan yon, at saka hindi maganda yung gawin, at saka dapat hindi yan ginagawa yun. O, kaya yung bata naman nakikinig, at saka dapat ma-exercise din niya na kapag nagkamali siya is matuto siyang say sorry sa mga tao na nagawa niya ng kasalanan. Minsan ang bata pa siya, kahit na nga maano na yung mga bagay lang, mga object lang yung parang feeling niya siguro yung nakagawa siya ng kasalanan, nagsusorry siya. Yun. Discipline with love. Kailangan yung pagdisiplina natin sa anak natin, may pagmamahal ginagawa natin kasi nga mahal natin sila. Number 4 is set limitation or put rules. Magbigay kayo ng kayo ng mga rules sa ninyo sa bahay ninyo. Dapat para magiging responsable yung anak ninyo. Kunyari yung anak ko 2 years old siya. Syempre natin para manood ng TV, yung mga cartoons, yung mga ganyan. Kasi usually yun sa mga bata yung gustong-gusto nila yung mga cartoons. Ngayon magto 3 pa lang siya, mga approaching 3 years old pa siya, nag-start na siyang mag-school. Meron akong ginawang rules sa TV. Ngayon, pag merong klase, hindi siya pwedeng manood ng TV. Pag may exam, hindi siya pwedeng manood ng TV. Manood siya ng TV every Saturday, 1 hour lang. Kailangan may limit kasi nakakasira din sa kanilang mata. Hindi rin maganda kasi yung talagang sila sa gadget, yung buong araw na mga gadget yung bata, hindi rin maganda para sa kanila at saka sa health nila. At saka yung mga rules sa bahay, kasi yung anak ko is nag-iisa lang yung anak ko, ayaw namin siyang lumaki na spoiled, kaya hindi namin yung may mga rules talaga sa bahay. Alam niya kung ano yung mga bagay na magagalit kami pag ginagawa niya. So nasanay siya na bago niya gawin ng isang bagay, sabihin niya sa amin kung tama ba to, kung okay ba to. Kasi habang bata pa yung anak natin, tinitry na natin sila kahit pagpunta na sila sa ibang lugar, mapunta sila sa socialization, yung sa ibang lugar, kunyari malaki na sila, magtrabaho na sila, alam nila na hindi lahat ng bagay ay pwede, may limitation, at saka dapat sumunod ka sa mga rules and regulations. Put up kayo ng rules sa bahay, kunyari dapat ganitong oras matutulog ka na, ganitong oras kailangan gising ka na, so kailangan matulog na maaga para magising ng maaga. Ngayon, dapat ganito pag may exam, mga ganyan, mga bagay. Dapat may mga rules kayo sa bahay. Hindi pwede yung yung tawag nito, yung hayaan na lang sila. Kasi yung bata kailangan talaga yung guidance natin Kailangan natin silang i-guide kung ano yung gagawin nila. Ngayon, pag hindi naman natin sila tinuruan, hindi nila malalaman. At hindi nila alam na mali yung ginagawa nila. Kunyari, yung hindi mo tinuruan yung anak mo sa mga household chores, kasi nga, sabihin natin na bata pa. Hindi, as young as, siguro pwede naman, kahit mga 3 years old, 4 years old, pwede nyung turuan paano magwalis, yung mga ganyan, mga mga simple lang, mga gawaing bahay. Tapos, ngayon pag malaki na siya, kasi yung anak ko siguro mga 7 years old siya, may ginawa namin siya ng kung ano yung responsibility niya sa bahay. Kunyari siya yun nanghuhugas ng pinggan, nagsaset ng table, yung mga ganyan. Tapos makakatulong na siya doon sa gawaing bahay. Dapat malaman niya na yun yung responsibilidad niya sa family. Kasi sinasabihan ko yung anak ko na, alam mo, kunyari, isang family kasi, dapat nagtutulungan. Ngayon, kung ikaw ang anak, ay hindi tumutulong sa gawaing bahay, yung nanay niya lahat ng gumagawa. Siyempre, nagtatrabaho yung father, yung nanay ang naiwan, tapos, lahat ginagawa ng nanay. Ngayon, hindi mo na siya nanay, parang katulong mo na kasi hindi mo tinutulungan, di ba? Kasi nga, dapat kasi sa
family nagtutulungan sa gawaing bahay. Hindi lang si nanay, hindi lang si tatay. Dapat yung anak din. Kaya habang maliit pa sila, tuturuan natin. Tapos kasi sabi nila, ay, wag wag hugas ng plato kasi nga saya sa sabon tubig hayaan nyo na kahit mag-aksaya pa ng tubig kasi hindi pa nila alam nung una. Habang tumatagal malalaman din nila kung paano yung tamang gawin. Kailangan nilang i-guide talaga. Number 5 na pala tayo is open communication. Meron din open communication sa pagpapalaki ng anak, hindi lang sa marriage yun. Kailangan meron ding open communication. You have to give quality time for your children. Kailangan mo silang kausapin para alam mo kung ano yung nasa utak nila, kung ano yung iniisip nila, kung ano yung nararamdaman nila. Lalo na habang lumalaki yung anak ninyo, kailangan ma-feel niya na yung yung approachable ka na parents. Yung kung meron siyang sabihin sa iyo, labi na pag meron silang kagawa siya ng mali, yung ma-training niyo na na kailangan niyang sabihin kahit na magalit, kagalit pa mo pa, or kasi yung anak namin, alam niya minsan yung mga mali na ginagawa niya, sabihin niya na may sabihin daw siya, pero sana hindi kami magagalit. Tapos yun, sabihin niya yung mga mali. Syempre, minsan magagalit tayo kasi nga mali yung ginagawa nila. Pero at least, kailangan malaman ng anak ninyo na okay kayo na parents, na sabihin niya lahat sa inyo. Kasi tinitrain namin ng anak na hindi magsikreto sa amin Sabi ko sa anak ko na kami ni Papa is your best friend. So, pwede mong sabihin sa amin ang lahat. Kasi nga lumalaki, babae yung anak namin, habang lumalaki siya, syempre marami siyang pagdadaanan. Gusto namin yung alam namin kung ano yung sa isip niya, kung ano yung nararamdaman niya. Open kami sa lahat ng mga opinion niya. Minsan yung pag-uusap namin, minsan pamilya, kasama palagi siya. Yung kahit sa mga problema sa pamilya namin, hindi namin siya iniisip na bata lang siya. Hinihingan din namin siya ng mga yung mga ideas niya, kung anong mga pwedeng solusyon na gawin. Kasi syempre kahit bata, meron din yung mga bright ideas yung mga anak natin. Kaya hindi natin ipagwalang bahala yung pagiging anak nila, yung pagiging part nila sa family. Kasi minsan yung mga mabigat ng problema, sabihin ng anak namin sabihin namin na hindi mo yan problema anak, kaya wag mo nang isipin. Sabihin ng anak namin na paano magiging member of the family daw siya kung hindi niya alam kung ano nangyayari. Kailangan alam niya. Tsaka yung mga sa family dapat yung parang meron kunyari may mga kailangan gawin or parang magmi-meeting kayo, di ba? Kung ano yung gagawin ninyo, yung mga ganon, kayo brainstorming kayo kung meron kayong mga plans, yung mga gustong gawin, yung mga decision making sa family, yung pag-uusapan nyo kahit na maliit, hindi yung kunyari pwede na yan pagka siguro yung anak namin mga 6 years, 7 years old, yung mga ganyan. Kasi meron na silang mga ideas din. Yun nga yung anak namin, minsan nasya-shock kami doon sa mga opinion din niya. Kasi nga lumalaki siya na siya lang mag-isa. Yung hindi naman sa lahat ng oras meron siyang nakakausap o nakakalaro na bata, yung malalaki ang mga kasama niya, mostly kami, kaya yung pag-iisip din niya nagiging matured. So, minsan hindi mo maisip na maisip yun ng isang bata pero that's praise God, it's all by the grace of God na lumalaking ganyan yung anak namin. So, kailangan yung open communication. Nangyari yung anak nyo, yung nasa school siya, hindi mo alam, binubuli na yung anak ninyo. Ngayon, kung hindi natin sila tinuruan na kailangan magsabi sa atin, hindi natin alam kung ano nangyayari sa kanya, kung ano na yung ginagawa niya doon, kung may nanakit sa kanya, hindi niya sasabihin kasi nga hindi natin sila tinray na ganoon. Yari, syempre,
anak namin, babae. Siyempre, darating yung panahon na mga ganyan, sa mga about na yung, siyempre sa teenager stage nila, marami silang pagdadaanan. So, inano namin na talagang magsabi siya sa amin. Lahat sabihin niya. Anong nangyari sa school, yung mga ganon. Para maramdaman yung anak ninyo na interesado ka sa buhay nila. Yung, tapos mas malagiging malapit sila sa inyo. At saka, iparamdam mo sa kanila na lagi kayong nandyan na makinig, ano man ang problema na sabihin niya sa inyo, ano man yung kagawa siya ng mga kasalanan, pwede niyang sabihin sa inyo yung mga bagay na masaya siya, yung mga achievements niya, lalo pa na masaya niya palagi na sabihin sa inyo kasi nga ina-appreciate mo yung mga achievements niya, tapos yung mga ginagawa niya, di ina-encourage ninyo, tapos basta pag may mga nagawa siyang tama, i-appreciate natin yung mga anak natin para lalo pa ma-build yung confidence nila. Tsaka lumaki sila na sila strong, yung kasi alam nila sa sarili nila na yung parents nila, yung pamilya nila ay may tiwala sa kanila. Kaya kailangan talaga yung parent saka yung anak is may open communication. Lahat ng bagay ay napag-uusapan. And is number 6 natin, do what you say. Yung sabihin nila, practice what you preach. Kung ano yung sinasabi na sa atin, sinabi natin sa anak natin, dapat gawin natin. Kasi sa Bible, sabi ng Bible kasi sa Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandments with promise. Pero sa chapter 4, nakalagay din, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So, kailangan yung pagiging natin, yung magulang natin is hindi pwede yung yung magulang ako, dapat ako yung lagi akong tama. Hindi ganoon. Kasi nagkakamali tayo mga magulang. Kung ano yung hindi natin dapat yung mga ginagawa ng magulang na nagagalit yung anak, kasi do not provoke your children to wrath. Yung magalit sila sa atin kasi sinasabihan natin sila na ganyan, wag mong gawin yan, ang ganyan-ganyan, tapos ginagawa natin. Yung magsimula tayo doon sa yung mga sa simpleng, kunyari bata pa yung anak nyo, tapos sabihin mo, ay naku anak, huwag kang kumain ng huwag kang kumain ng mga junk foods kasi nakakasira yan, unhealthy foods, yung mga ganyan. Ngayon, kita ng anak mo, panay ang kain mo ng junk foods, naglagay ka ng maraming junk foods sa ref ninyo. Ano ngayon? Ano ngayon mararamdaman ng anak ninyo? Hindi niya maintindihan. Kasi nga, bakit? Siyempre, bata pa yung anak ninyo, no? Tapos sabihin niya, bakit sa akin bawal, tapos sa iyo pwede. So, dapat, yung ginawa namin para hindi namin yung anak namin na hindi kumain ng mga junk foods, yung mga ganyan, yung hindi kayo maniniwala, hindi yan umiinom ng soft drinks. Kasi nga, pag sinabi namin na ganyan, huwag kang kumain ng ganyan, huwag kang kumain ng ganito, ay hindi niya nakikita na kinakain namin. Habang lumalaki siya, tapos nung nagkakaintindi na siya, kasi 2 years old ko siya Maraming nagtatanong kasi sa akin, bakit yung anak ko, bihira lang kasi sa mga anak, yung mga bata na hindi umiinom ng soft drinks. Yan yung pinagpasalamat ko sa Diyos dahil nagawa namin yun na hindi siya umiinom ng soft drinks. Nga nakakasira din yun sa health nila. Ngayon, marami talaga nagtatanong sa akin, lalo na sa school, pag may mga doon kumakain sa school, yung mga program. Yung anak ko lang talaga yung may mga birthdays, tapos yung anak ko lang talaga yung nag-iisa na hindi umiinom ng soft drinks. Kasi nga,
nung maliit pa siya, hanggang naging 2 years old siya, hindi ko siya pinatitikim ng soft drinks. Kasi nga ngayon, yung mga ibang mga, sa mga ano kasi, yung mga kahit bata pa, wala pang 1 year old, hanggang 1 year old, yung yung tikim-tikim. Huwag niyong patitikimin. Lalo na siya doon sa mga ano para doon sa mga, para ito sa mga magulang na yung baby pa yung mga anak or gusto pa magka-baby. I-train niyo na huwag nyo yung patikim-tikim mo. Kasi nga, nalalasahan nila eh. Ngayon, pag mayroon na silang, nananay buot. Pag nasa tamang edad na sila, ngayon, matikman nila ulit. Agoy, ito yung natikman ko na masarap. Ayun. Yung asawa ko, sobrang yun. Mula lang nagbuntis ako, hindi ako pinapainom ng mga ganyan. Kasi nga, yung mga junk food, yung mga soft drinks, hindi ako pinapainom, hindi ako pinapakain ng mga unhealthy foods. Kasi daw, kung ano yung kinakain ko, kinakain din yung anak ko. Baka matikman niya doon, tapos paglabas niya, yun din ang gusto niyang kainin. Tama din naman na sinunod ko yung mga ganong advice ng ang aking asawa. Ngayon, yung anak ko, yung 2 years old siya, try kong patikimin yung nung soft drinks. Ngayon, pagtikim niya, yung talagang yung sobrang malamig na soft drinks, yung pinainom ko sa kanya. Siyempre, di ba, may mga yung acid, parang yung nangangagat doon sa dila. Nagalit siya. Tinapon niya kasi nga, bite daw siya ng ants. Ngayon, hanggang simula noon, ay hindi na talaga siya uminom. Hanggang ngayon, she's now 9 years old, kahit na bigyan mo, kahit umiinom kami, or umiinom yung lahat ng tao, hindi siya hindi siya maibog, or hindi siya naiinggit, hindi siya hindi siya nag-crave, kasi nga, hindi niya gusto yung lasa. Kasi hindi siya sanay sa ganun na, inumin. Kaya yun ang ginawa namin. Kaya hindi siya umiinom ng soft drinks. Saka sa junk foods naman, limit lang. Kasi syempre, sobrang na-deprive naman yung anak mo, di ba? Yung junk foods, makain siya ng junk foods, pero may limitation. Kunyari, hindi pwede na pag yan ang binili, lahat kainin. Hindi pwede yung gano'n. Dapat to, isa lang. Or kunyari, yung sa chocolate drink, kasi nga, so pag masobran sa chocolate, nakaka-hyper. Kaya may limit din. Kunyari, kainom na siya ng umaga, ng chocolate drink, kailangan hindi na siya uminom ulit. Yun lang, isa lang. Tapos yung junk food, isa lang din, tapos uminom ng maraming tubig. Yun lang. Tsaka, mag-iingat din tayo sa mga sinasabi natin sa mga anak natin. Kasi lahat ng mga sinasabi natin, na-store yan sa utak nila. Yung mga bata ngayon, very observant sila. So, anong nangyayari. Kaya tayong mga magulang, mag-ingat din tayo yung sa mga kilos natin, sa mga salita natin. Lalo na yung sa mga maliliit na mga bata, yung natututo na, yung yung development stage nila, yung tuto silang salita, yung mga ganon. Lahat ng mga naririnig nila, ginagaya nila. Kaya mag-ingat tayo, lalo na yung mga bad words na hindi nila maririnig. Kasi mabilis yung sa utak nila at sasabihin nila. Kasi nga kung ano yung nangyayari sa pamilya, kung ano yung mga salita na naririnig ng anak mo, yun din ang sasabihin nila. Ngayon, kung ano yung nangyayari sa anak mo, magre-reflect yan, lalo na sa mga magulang. Kaya kung ano yung klaseng tao, pag lumaki yung anak mo, meron niyang malaking kontribusyon yung pagpapalaki ng mga magulang. Kaya napakahalaga talaga, ng tawag nito, rule ng isang magulang sa anak. Yung last natin is number 7. Number 7, simple lang. Just love them. Paramdam natin yung pagmamahal natin sa kanila. Yung lahat, bigay natin yung suporta sa mga bagay na gusto nilang gawin. Bigay natin yung mga hilig nilang gawin.
suportahan natin. At saka ipadama lagi na mahal natin sila, na lahat ng ginagawa natin ay para sa kanila. Yung may mga galit man tayo, yung mga ganyan, pinupunaman natin sila. Yung pagmamahal ay hindi nawawala. Kahit may nakagawa sila ng kasalanan, yung pagmamahal ng magulang ay hindi mawawala para sa mga anak. Kaya, yung kahit anong mangyari, sila pa rin yung anak natin. At saka, kailangan lagi tayong pakita natin na pag nakagawa sila ng tama, yung mga achievements na nagawa nila, i-appreciate. At saka, kailangan pakita natin na proud tayo sa mga ginagawa nila. Tsaka, yung pagmamahal kasi, dapat unat kasi yung nararamdaman at tutunan sa sa family, sa bahay. Kung ang anak mo puno ng pagmamahal sa bahay, hindi yan maghahanap ng pagmamahal sa ibang tao. Yung mga, based on my observation kasi, yung mga bata, yung mga bully, yung mga nagbubuli ng mga bata, yung mga problema, usually, meron silang mga problema sa pamilya, yung mga bata na palaaway, yung mga ganun, kasi nga, kulang sila ng atensyon sa mga magulang nila. Kailangan iparamdam natin yung pagmamahal. Sa pagpaparamdam ng pagmamahal, yung quality time bigay natin sa mga anak natin. Kahit meron tayong mga kanya-kanyang trabaho, maglaan talaga kayo ng time para sa kanila. Hanggat maaari, pag meron silang mga kailangan sa school, yung mga kailangan na nila yung guidance natin, yung tulong natin, kailangan nating ibigay sa kanila yung tulong na kailangan nila. So, yun, yung huli natin is just to love your children. That's all for today, guys. At saka abangan ninyo yung mga next kong mga video about parenting. At sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng aspiring maging magulang, sa lahat ng mga gusto magkaroon ng mga anak, God bless sa inyong pagiging natin na magulang. God bless sa pagpalaki ninyo ng anak ninyo. Sana may natutunan kayo na sa mga karanasan namin, sa mga karanasan ko bilang isang ina, ay na nakakapagbigay ako ng tulong sa inyo, na magkakaroon kayo ng idea kung paano nyo palakihin ang inyong anak na magiging responsableng anak na hindi sakit sa ulo. Maraming salamat po. At once again, please like and subscribe my channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na video na gagawin ko. Maraming salamat po. Bye-bye!